Alright, back to the ball game mga kapatid. May panonoodin tayo. Ito first time natin. Reaction TV PH. Nasa description yan. At ito ang panonoodin natin galing po sa kanya. Kakapasok lang. Castro mauuna pa ma-impeach si BBM. BP Sara tinakot si Castro. Nag-warning kay BBM. Ayan po ang title niya. Nasa description mga kapatid. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na natin. Reaction. Yan. Anong meron dito mga kapatid? Okay. Ito, play na natin. Ito I'm referring doon sa mga content ng messages. Parang effectively sinasabi, magnanakaw kayo. Basahin mo mabuti, yun ang punto. Magnanakaw kayo! Kayo! Nakaturo siya kay Nakaturo siya kay Pras Castro. Magnanakaw kayo! Ay, nandiyan ba si Castro? Tingnan natin. Talaga you've been plundering this country for so long. Ganun Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Bumabalaan, sa tingin niyo ba bumabalaan siya? O ano kailangan niya para mahimasmasan siya? Na dapat simulan na yung impeachment process. Saka ito ay pangalawa, related. Diba tapos sumunod sila sa batas? Or na talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, diba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang silang magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa aming simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romualdez para may masmasan siya sa bisita po natin? Ayos yung tanong niya. Talagang kabilang-kabila, amoy na amoy pero okay lang yan. Tama po, naniniwala po. Ano daw kailangan ni Romualdez para may masmasan? Yung tanong niya matindi, no? Ngayon lang po talaga ako napatawa ng isang media, yung personality na yan. May masmasan. Nandiyan na nga 3 impeachment na nga, wala pa rin. 3 na yung impeachment, wala pa rin. Magbabalak pang mag-isang hain, baka hindi na maasikaso, no? Takot si Romualdez. Alam nyo kasi ang nakikita ko po dito, no? Kapag ka tinuloy nila yung impeachment, yung ibang mga botante ni BP Sara na sumusuporta kay BP Sara, lalo na INC, no, na gusto ng kapayapaan, pag tinuloy nila yung impeachment, kung sino man yung mga tatakbo na against kay BP Sara, ayaw kay BP Sara, malamang malalaglag. Yan ang nakikita ko. Takot si Romualdez. Alright, reaction to PBH. Nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantagan po ninyo si Castro. Si Castro po gustong tapatan si Attorney Sal Panelo. Spoke Sal Panelo. Gusto niyang tapatan yung utak ni Spoke Sal Panelo. Castro. Meron kayang nag-uutos din kay Madam Castro? Tanong lang po Kasi hindi naman pwedeng siya lang ang gagalaw sa impeachment. Yung nakikita ko lang, opinion ko, sa tingin ko mayroon pang mas mataas kay Castro. Hindi talaga pwedeng si Castro lang. Diba? Masyadong malayo. Anyway, mga reaction, bago po natin ituloy ang ating napakagandang reaction video, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, Yes! like at i-share. Nasa description yan. I-share ang ating video, i-share ang ating video. Reaction TVS, thank you, President Mayor Duterte. Nakasulat po yan sa ating silver play button. Wow. At ang ating susunod na target ay yung gold play button. Road to 400,000 strong subscribers na po tayo. Mag-performance pa lang po tayo sa katapusan ng January. 388 na, no? Kaya mga ka-reactions, samahan nyo na akong maabot yung rurok ng tagumpay para makarating ako ng Davao. At Ay mga kapatid, yung mga subscriber ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Kuya Subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para tuloy-tuloy po yung 1 million subscriber. personal kong ibibigay sa ating Pangulong Duterte ang 2 play button na yan. Kaya naman mga ka-reaction, ito na. Kung papaano po ginawang punching bag ni Spoke Sal Panelo, si Castro at ang kasama niyang hindi ko alam ang pangalan. Naghahanap po silang ng 103
na pipirma doon sa impeachment laban kay Madam Sara Duterte. Pero 103 na pipirma. Siguro ito yung paraan para matuloy yung impeachment o hindi naman kaya maging mabisa yung impeachment. Gawin na nating 500 na pirma. Laban sa Iglesia ni Cristo pa lamang na milyon yan, di ba? Paano pa yung mga hindi umatin? Dapat maging patas. Papirmahin din yung mga ayaw ang impeachment, di ba? Oh, yung mga maka-PBBM, pumirma na rin sila. Tapos yung mga maka-BP Sara, pumirma na rin sila. Malaman natin kung gaano kadami ang mga sumusuporta kay PBBM. PBBM, sumusuporta. Ayaw ng impeachment? OMG! Paano na lang yan? Eh di sila na lang mag-i-impeachment. Di ba nakuha nyo? Ayaw nga ni PBBM eh. Yung mga supporter ni PBBM, kung ako sa inyo, sumuporta na rin kayo kay PBBM. Total, sinusuportahan nyo eh. Kung ayaw nyo ng impeachment, edi ayaw nyo rin. Ganun lang yun. Mahahati kasi mga kapatid, malapit na mag-eleksyon, nag-aalangan sila na ituloy ang impeachment kasi kapag ka natuluyan at tagkapirmahan nga yan, wala nang boboto sa kanilang mga INC. Base lang sa opinion ko. Baka ilaglag sila ng INC at i-reject na sila ng INC. Sa tingin wala ko lang. mo. Mukhang talunan si Castro. Halimbawa, Ito po, pakinggan. Sir Reaction TV PH. Halimbawa po, no. Halimbawa si Castro tatakbong senator. Halimbawa lang. Sa tingin nyo, mananalo pa yan. Baka nandun yan sa pinakababang baba kasi nga, i-reject ng taong bayan. Buboto lang yan, baka sila lang, yung mga nakakakilala lang. Pwede na rin yun, di ba? Pero mga kapatid, sa tingin ko, nag-aalangan talaga sila kasi election. Na po natin ang napakagandang reaction video natin ngayon. Alright. Tuloy-tuloy na tayo, a mga mainstay kapatid, in sir. our show for the past many episodes. Good morning, Sec Panelo, sir. Ang ganda na ng usapan namin. Nahirapan ako dito, Sec Panelo, dahil dalawang magagandang binibini na napaligiran ako. You've overheard perhaps. Hirapan ka, You've overheard, kaya nga kailangan na natin ng konting support from your end, Sec Panelo. Kaya. We talked about the prayer rally. We talked about the effects of it in terms of the impeachment. Napag-usapan. Sabi ni Atty. Sal Panelo, nahirapan ka dyan. Nahirapan ka. Kay Castro, nahirapan ka. Pakinggan po natin. na rin namin dito kanina, Sec Panelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team eh. Basag! Sabi ng iba, wala naman daw unity team in the first place. Team. Yes. Ano po bang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, dalawang epekto. Number one, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng wars. Okay. Sa malalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso. Tinanggal daw si Saldico pagkatapos po ng prayer rally at ang ginawa nila, pinalit nila si Kimbo na mas worse daw. Sabay tawa po ni Spoke Sal Panelo na pinalitan daw si Saldico na si Kimbo, mas worse daw. Ito po, tuloy natin ang ating video. Medyo, wag na. Tuloy after elections na lang. O yun, yan ang epektong nakita. Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din na mag-disburse o maglabas ng budget, biglang napupunta sa kanila. Doon pumapasok yung tanong ng discretion of, unauthorized maling-mali. Elections na lang. O yun, yan ang epekto. the impeachment? Napag-usapan na rin namin dito kanina, Sec Panelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team eh. And Basag na. sabi ng iba, wala naman daw unity team in the first place. Team. Yes. Ano po bang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, dalawang epekto. Number one, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng wars. Worse! Okay. Sa malalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo, wag na. Tuloy after elections na lang. O yun, yan ang epektong nakita.
Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din correlation with our 2025 national budget na sinasabi nga nila most corrupt in the history of the Philippines? Which one ang may effect? Yung budget o yung National Prayer Rally. Kasi lumalabas po parang magkakatahi-tahi po sila Walang epekto yon. Nandiyan na yung budget Tutuloy nila yun. Gagamitin nila sa halalan nyo. And then, pagdating naman po sa impeachment, Sec Panelo, sinabi nyo, last time you were in our show, you said, Tuloy yan. tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero Pero interesado kasi takot yata na gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. hayaan mo sila. Pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. O, di ba? Yan ay, popospon muna natin dahil nagwawala na, nag-alburuto na ang taong bayan. Pinangunahan ng INC. Ngayon, sumunod ang mamamayang Pilipino. Gusto po ninyong ipakita ko sa inyo yung rally nila nung kahapon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Napakarami po nila. 8 million sila. And do you think there is a ongoing development that there might be a fourth impeachment complaint, which some sectors say could be the most important step so that the impeachment will now be endorsed dahil may support ng 103 Ano ba yung congressmen? yung fourth impeachment complaint? Sino ba mga complainants nun? Ay, wala pang narinig si Congressman Castro, pero yun pala ang umiikot doon sa Congress, but they don't know who and what. So it's still a big question. Umiikot. Di alam nila kung sino yung complainants. Umiikot na Ma'am, pala Well, O, mga sinungaling yung dalawang yan. May umiikot daw, hindi nila kilala. Sino yung umiikot? Taon labas? Sino yung umiikot na hindi nyo kilala? Mga snatcher? May umiikot daw, sabi ni Castro, hindi niya kilala sino yung umiikot. Baka nakatakip yung mukha. Ano yun? Yung makapili? yung sa fourth complainant, ang report o na narinig natin sa SecGen, meron daw 12 na composed of majority and minority na mag-endorse nung fourth complainant. So, nung fourth impeachment. Pero hindi pa namin alam kung sino. Ayaw namang mag-disclose ni SecGen. So, baka, yun. Meron daw fourth.